House panel, aprobado na ho ang panukalang suspensyon ng fuel excise tax dyan sa panahon ng krisis. Si Speaker Faustino D. ay pinakikilos naman ng Kamara laban sa oil price shocks. Dulot ho ng tensyon sa gitnang silangan. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Inaprobahan ba ng House Committee on Ways and Means ang panukalang batas na magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo upang maprotektahan ang mga Pilipino laban sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Pinagsama ng substitute bill ang 15 panukala at 2 joint resolution kabilang ang House Bill 8292 na inihain ni Speaker Bojo D. at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na layong payagan ang Pangulo na magpatupad ng suspension ng fuel excise tax sa panahon ng pambansa o pandaigdigang krisis pang-ekonomiya. Sa ilalim ng panukala, maaaring itatupad ang suspension kapag umabot sa $80 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan o kapag may idineklarang pambansang emergency. Kapag ipinatupad ang suspension, kinakailangan din magsumite ang Pangulo ng ulat sa Kongreso sa loob ng 15 araw at buwan-buwan. Pagkatapos nito tungkol sa dahilan ng hakbang, inaasahang mawawalang kita ng gobyerno at epekto nito sa inflation at ekonomiya. Ang panukala ay isusunod na sa plenaryo ng Kamara para sa karagdagang deliberasyon. Sa joint meeting naman ng Committee on Energy at Committee on Trade and Industry, bago aprobahan ang panukala, nagkaroon muna ng talakayan kung saan pinasaringan ni Manila Representative Rolando Valeriano ang oil company sa walang pakundangan na pagtaas ng presyo ng langis. Kinwestiyon ni Valeriano ang mabilis na hakbang ng mga nasabing kumpanya. Pakinggan natin si Representative Rolando Valeriano. Kasunduan na every Tuesday nila itataas or ibababa ang presyo ng langis, ng gasolina or diesel. So malinaw po Mr. Chairman na itinaas nila ngayong araw na to ang gasolina, diesel, samantalang nabili nila yun bago pa nagkaroon ng gera sa Iraq at ang basihan ng presyo nila ay mababa pa. So kung titignan po ninyo, for every depo na may laman na halos 5 million liters, ang kada depo po ay kikita ng 100 million kada oil company na mayroong stock na 5 million liters. Yan po ang katotohanan natin. At sa 10 million liters po, that is already 200 million pesos ang kikitain nila dahil dito sa sitwasyon natin na mayroong gera sa Iran. That's all. Sa pagdinig naman ng House Committee on Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Dorin na may nakahanda ng contingency plan ang gobyerno upang tugunan ang posibleng epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Garin, kabilang sa mga hakbang na pinag-aaralan ay ang suspension na o pagbabawas sa excise tax sa petrolyo, gayon din ang tulong sa mga sektor na lubhang maapektuhan. Tiniyak ng kalihim na patuloy na minomonitor ng Department of Energy ang galaw ng presyo ng langis. Pakinggan natin si Energy Secretary Sharon Garin. Department of Energy, Mr. Chair. What is the worst case that we can get? Shortage of supply or no supply. Diba? Yun yung ano. So that's really what we're working hard really to make sure that that does not happen, because I think expensive fuel is more acceptable than no fuel at all. So yun po ang concentration namin ngayon, to make sure that we have enough supply, whether this war lasts for 4 months or 1 year. Kailangan sufficient ang supply ng Pilipinas. And I think we will, because we have lead time of 2 months, we are already preparing for that. Meron na po, nakokontak na namin yung mga supplier and we have some assurances na, pero we just want to make sure na talagang they'll deliver when we order, no? So yun po yung worst case lang sa DOE. But
Samantala, pinakikilos na rin ni House Speaker Faustino Bogie D ang House of Representatives upang magsulong ng mga batas at patakaran na magpoprotekta sa mga Pilipino laban sa epekto ng oil price shocks. Sinabi ni D na itutulak ng Kamara ang mga priority bill na layong mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga mahalagang sektor. Ayon sa Speaker, natural lamang na makaramdam ng pangamba ang ating mga mamamayan. Sa kabilang dako, ikinatuwa naman ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez ang pag-aproba ng panukalang batas na magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Marcos na bawasan ang excise tax. Ayon kay Romualdez, makakatulong ang panukala upang magkaroon ng mas mabilis na tugon ang Pangulo sa krisis sa langis at pabago-bagong presyo. Sinabi ni Romualdez, ang pagsuspindi at pagbabawas ng excise tax ay maaaring magpababa ng presyo ng langis sa retail na humigit kumulang 6 pesos hanggang 10 pesos kada litro. Ang House Bill number 5779 ni Romualdez ay isa sa 15 panukalang batas at 2 joint resolution na tinalakay ng Committee on Ways and Means. Sa kanyang panukala, iminumungkahi niyang tuluyang pag-alis ng excise tax. Nananawagan din si Romualdez sa mga kumpanya ng langis na ihayag ang dami ng kanilang kasalukuyang inventaryo kung saan nakabayad na sila ng excise tax. Anya, mahalagang malinaw na ipaalam ng mga kumpanya kung aling stock ang ibebenta na may excise tax at alin sa mga darating na supply ang ibebenta nang wala dito upang maayos at magabayan ang publiko. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Sa radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.